Bumili ako ng isang villa na nagkakahalaga ng 100 milyong piso sa harap ng dagat, nangangarap ng kapayapaan at katahimikan. Ngunit sa sandaling nalaman ito ng aking manugang, tumawag siya agad. Papunta na kami diyan, 15, 15 kami. Ihanda mo ang mga kama, tuwalya, tsinelas at pagkain. Mananatili kami ng 3 linggo. Darating kami sa loob ng 40 minuto, kaya bilisan mo tanda. Ang kanyang kayabangan ay kumukulo na parang bagyo sa karagatan, at ako'y napangiti at gumawa ng plano na babago sa lahat. Bago natin ipagpatuloy, maligayang pagdating sa kwentong Lola Volt Channel. Mag-subscribe sa channel at isulat sa comments kung anong oras na diyan sa inyo ngayon. Ang matinis na tunog ng telepono ay bumasag sa mapayapang katahimikan ng hapon tulad ng basag na salamin sa semento. Ibinaba ko ang kristal na baso ng alak, nakakabukas ko lang at inabot ang aking cellphone, umaasang baka, isang pagbati mula sa isang dating kasamahan sa trabaho. Mula sa floor-to-ceiling na bintana ng kusina, ang Pasipiko ay nakalatag na walang katapusang asul. Ang mga alon ay humahalik sa pribadong dalampasigan sa ibaba ng aking bagong villa. "Hello, Tanda. Papunta na kami dyan." Ang boses ni Paulo ay tumama sa aking tainga na parang martilyo. Walang pagbati, walang galang, puro pagmamay-ari. 15 kami, kaya ihanda mo ang mga kama, tuwalya, tsinelas, pagkain, lahat na. Mananatili kami ng 3 linggo. Darating kami sa loob ng 40 minuto, kaya bilisan mo. Napahigpit ang hawak ko sa telepono. 40 taon ng pagtatrabaho bilang inhenyero, maingat na pag-iipon, pagtitiis, lahat para sa sandaling ito ng kapayapaan sa aking pangarap na tahanan. Ang mga kahon ng gamit ay nakakalat pa sa marble countertop, mga papel na pambalot ay nasa paligid ng mga ibabaw na hindi ko pa ganap na naaayos. "Paulo, sandali lang, hindi pa ako tuluyang nakakalipat. Hindi pa handa ang bahay para sa..." "Makinig ka, wala akong pakialam kung ano ang ginagawa mo ngayon." Ang boses niya ay may pamilyar na tono ng pagwawalang bahala, na para bang ang aking mga alalahanin ay ingay lamang sa background. "May pera ka, ibig sabihin may espasyo ka." Tapos ang usapan. Ang simoy ng dagat sa nakabukas na patio doors ay nagdala ng amoy ng asin at kalayaan, ngunit ang mga salita ni Paulo ay lumason sa hangin. Hinawakan ko ang granite countertop gamit ang aking libreng kamay. Pinapanood ang aking mga buko na namumuti sa diin. "Pero Paulo, ito ang unang linggo ko dito. May mga kahon pa sa lahat ng dako. Walang maayos na higaan para sa mga bisita. Gawan mo ng paraan, Tanda. Retirado ka na, di ba? Ano pa bang ibang gagawin mo?" Ang tunog ng mga makina ng sasakyan ay umarangkada sa background ng kanyang tawag. Nakapak na si Jessica ng gamit ng mga bata. Kasama rin sina Miguel at Ana at ang barkada nila. Magiging parang isang malaking family reunion ito. Family reunion. Ang mga salita ay umikot sa aking dibdib tulad ng isang kinakalawang na kutsilyo. Matapos ang lahat ng ginawa ko, lahat ng ibinigay ko, ganito niya nakikita ang aming relasyon. Isang one-way street na sementado ng aking kabutihang loob at ng kanyang mga pag-aakala. Kailangan ko ng oras para maghanda ng maayos. Siguro sa susunod na buwan kapag... "Susunod na buwan?" Ang tawa ni Paulo ay matalim, nanunuya. "Nagmamaneho na kami, Ricardo? Nakakonek na kami? Hindi mo naman siguro gustong madismaya ang mga bata, di ba? Ilang linggo nang ikinukwento ni Jessica sa kanila ang tungkol sa magarang bagong beach house ni Tito Ricardo." "Tito Ricardo? Hindi Lolo Ricardo. Hindi man lang basta Ricardo." "Tito, na para bang ako'y isang malayong kamag-anak na obligadong magbigay ng libangan para sa kanilang kaginhawaan." Ang telepono ay naramdaman kong madulas sa aking pawisang palad. "Paulo, maging makatuwiran ka naman. Ang 3 linggo ay mahabang panahon at may kasamang 15 tao. Huwag ka ngang madrama. Ang pamilya ay tumutulong sa pamilya, tandaan mo. Ikaw ang nagturo sa akin yan." Ang kanyang boses ay may halong pagmamayabang na nagpabaliktad sa sikmura ko. "Isa pa, ano ang saysay ng pagkakaroon ng lahat ng perang yan kung hindi mo ibabahagi sa mga taong mahalaga?" "Mga taong mahalaga." Ipinikit ko ang aking mga mata.
Nakikita ang mukha ni Emilia sa aking isipan. Ang aking anak, ang kanyang yumaong asawa, ang tulay sa pagitan namin na sinunog ng kamatayan 3 taon na ang nakararaan. Ano kaya ang iisipin niya sa usapang ito? Ano ang sasabihin niya tungkol sa tono ng kanyang asawa, sa kanyang mga kahilingan, sa kanyang kawalan ng respeto? Basta ihanda mo na lang ang lahat pagdating namin. May dala kaming beer, kaya siguraduhin mong may espasyo ang ref mo. At gusto ni Jessica na gamitin ang master bedroom mo. Yun ang may pinakamagandang view ng dagat, di ba? Yun ang kukunin namin. Ang aking master bedroom. Ang santuwaryo na pinangarap ko ng ilang dekada na may pribadong balkonahe na nakaharap sa walang katapusang Pasipiko. Ang silid kung saan plinano kong magpahinga sa wakas at tamasahin ang mga bunga ng 4 na dekada ng maingat na pamumuhay at sakripisyo. Ang master bedroom ay perfect. Magkita tayo sa loob ng 35 minuto. Huwag mo kaming paghintayin sa labas. Naputol ang linya. Tumayo ako nang hindi gumagalaw sa aking kusinang nasisinagan ng araw. Hawak ang tahimik na telepono tulad ng ebidensya ng isang krimen. Sa labas ng bintana, ang mga ibon ay sumasayaw sa ibabaw ng mga alon. Ito sana ang aking paraiso, ang aking gantimpala para sa isang buhay na inuna ang iba. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay nang ibaba ko ang telepono. 35 minuto, 50 na tao, 3 linggo. Ang baso ng alak na aking inaayos ay tinamaan ng liwanag ng hapon, naghahatid ng mga pattern ng bahaghari sa marmol. Isang bagay na napakasilan, maganda at marupok, tulad ng kapayapaang inakala kong nakamit ko na. Ang telepono ay dumulas mula sa aking manhid na mga daliri, papunta sa granite counter na may mahinang lagutok. Ang aking mga binti ay parang nanginginig habang naglalakad ako patungo sa sala, lampas sa mga pader na wala pang mga likhang sining na maingat kong kinolekta sa paglipas ng mga taon. Lahat ay naghihintay sa mga kahon. Ang buhay ko ay nakabitin sa pagitan ng nakaraan at kung ano ang inaasahan kong magiging mapayapang hinaharap. Ang larawan ni Emilia ay nakangiti sa akin mula sa ibabaw ng fireplace. Ang tanging bagay na una kong inilabas, kailangan ng kanyang presensya sa bagong espasyong ito. Kinuha ko ang pilak na frame gamit ang nanginginig na mga kamay, pinag-aaralan ng kanyang mainit na kayumangging mga mata, ang banayad na kurba ng kanyang ngiti. 3 taon na mula nang kunin siya ng kanser, ngunit ang sakit ay nananatiling sariwa. Tay, talagang sinusubukan ni Paulo na makahanap ng trabaho. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa aking alaala. Pwede mo ba kaming tulungan kahit ngayon lang? Kahit ngayon lang. Ang 3 salitang iyon ay naging soundtrack ng aking relasyon kay Paulo Mendoza. Napaupo ako sa leather na upuan na iniharap ko sa karagatan. Ang larawan ni Emilia ay nasa aking kandungan. Ang unang emergency ay dumating 6 na buwan pagkatapos ng kanilang kasal. Ang startup company ni Paulo ay nagsara, iniwan siyang walang trabaho at may lumalaking utang sa credit card. 1 milyong piso ang inilipat ko mula sa aking retirement savings. Napakabait mo, Tay, bulong ni Emilia sa hapunan ng gabing iyon. Naa-appreciate ni Paulo ang lahat kahit hindi niya laging ipinapakita. Ngunit hindi kailanman ipinakita ni Paulo. Hindi noong binayaran ko ang kanyang MBA program na nagkakahalaga ng 2.5 milyong piso sa loob ng 2 taon. Hindi noong sinagot ko ang down payment ng kanilang bahay dahil hindi makakuha ng magandang rate ang credit score niya. 3 milyong piso ng panahong iyon, perang inilaan ko sana para sa pondo ng sarili kong pangarap na bahay. Sinuklay ko ang aking ubaning buhok gamit ang mga daliri, inaalala ang pattern na lumitaw. Bawat ilang buwan, isa na namang krisis. Ang medical bills ni Emilia noong nagpapagamot siya sa cancer ay lehitimo. Mahigit 4 na milyong piso ang malugod kong ibinigay para ipaglaban ang kanyang buhay. Ngunit kahit noon, nagawa pa rin ni Paulo na gawing tungkol sa kanya ang sitwasyon. Nagrereklamo tungkol sa stress na nakakaapekto sa kanyang trabaho. Ang mga alon ng karagatan ay humahampas ng maindayog sa ibaba. Ngunit ang naririnig ko ay ang boses ni Paulo sa resepsyon ng libing ni Emilia.
Sa wakas, hindi na natin poproblemahin ang lahat ng mga bayarin sa ospital. Bumaliktad ang sikmura ko ng araw na yon. Pinapanood siyang nakikipag-network sa mga nakikiramay habang nakatayo ako sa tabi ng kabaong ng aking anak. Kahit ang pagdadalamhati, tila ay isa lamang pagkakataon para kay Paolo na mag-focus sa sarili niyang kaginhawaan. Pagkamatay ni Emilia, inasahan kong titigil na ang mga hiling. Siguro naman ay makakatayo na sa sariling paa si Paolo. Sa halip, lalo itong tumindi. Pagpapaayos ng kotse, buwis sa lupa na nakalimutan niyang i-budget. Ang upgrade ng engagement ring ni Jessica dahil deserve daw nito ang espesyal. May mental tally ako kahit sinubukan kong huwag isipin. Mahigit 16 na milyong piso sa loob ng 6 na taon, sapat na para bumili ng magandang bahay sa Maynila, sapat na para masiguro ang komportableng pagre-retiro. Dahan-dahang tumayo, ibinalik ko ang larawan ni Emilia sa estante at naglakad patungo sa aking study room. Ang view ng karagatan mula sa silid na ito ang nagbenta sa akin sa bahay, ngunit ang refleksyon ko ang nakatitig pabalik mula sa bintana. Isang matandang lalaki na gumugol ng 40 taon sa pagbuo ng mga pangarap ng ibang tao. Ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang pera. Ang pera ay pwedeng kitain ulit. Ang pinakamasakit ay ang unti-unting pagguho ng respeto, ang mabagal na pagbabago mula sa pagiging mapagbigay na biyenan patungo sa pagiging inaasahang ATM. Ang tawag kanina ang nagpalinaw sa lahat. Walang talakayan tungkol sa aking kalagayan, puro demand na nakabalot sa manipis na balat ng obligasyon sa pamilya. 15 tao na dadagsa sa aking santuwaryo, tulad ng mga balang nauubos sa kung anong pinaghirapan kong buuin ng ilang dekada. Ang aking mga kamay ay tumapik sa windowsill habang ang galit ay namumuo sa aking dibdib. Palaging hinihiling ni Emilia na maging mapagpasensya ako kay Paolo. Ngunit wala na si Emilia at ang bersyon ng pagmamahal ni Paolo ay kahina-hinalang mukhang pagsasamantala. Ang tunog ng mga makina ng sasakyan sa di kalayuan ay humila sa akin mula sa aking iniisip. Mahina, ngunit lumalakas, maraming sasakyan ang papalapit sa paakyat na kalsada patungo sa aking villa. Ang aking 35 minutong kapayapaan ay naglaho ng mas mabilis kaysa sa hamog sa umaga. Tiningnan ko ang aking relo. 3:15 p.m., mabilis si Paolo. Sa pamamagitan ng bintana ng study room, nakita ko ang alikabok na tumataas mula sa pribadong daan. 4 na sasakyan, marahil 5, gumagalaw na parang konvoy ng invasion force. Kumuyom ang aking panga. Hindi ito dalaw ng pamilya. Ito ay isang pagsalakay. Mabilis na nagsara ang mga pinto ng kotse, ang mga tunog ay umaalingaw-ngaw. Lumipat ako mula sa bintana patungo sa pintuan sa harap. Ang itim na SUV ni Paolo ang nanguna, sinundan ng 2 sedan at isang pickup truck na puno ng mga cooler, kagamitan sa beach, at sapat na bagahe para sa isang buwang ekspedisyon. 15 na tao. Hindi nagpapalabis si Paolo. Sa pamamagitan ng salamin, pinanood ko si Paolo na lumabas mula sa kanyang SUV na parang isang general na sumusuri sa nasakop na teritoryo. Naka-designer sunglasses kahit na may mga anino na ng hapon, ang mayabang na lakad na kinasusuklaman ko sa paglipas ng mga taon. Si Jessica ay lumabas sa passenger side, ang kanyang blonde na buhok ay nililipad ng hangin. Agad na inilabas ang kanyang telepono para i-record ang lahat. Oh my gosh guys, tignan nyo ang lugar na to. Ang boses niya ay rinig na rinig sa driveway. Para siyang resort. Binuksan ko ang pinto bago pa sila makapag-doorbell, umaasang mapanatili ang kaunting kontrol sa sitwasyon. Ang pag-asa ay namatay agad. Anong balita, tanda? Nagustuhan mo ba ang sorpresa namin? Tuloy-tuloy si Paolo papasok sa foyer nang hindi naghihintay ng imbitasyon. Ang kanyang mga mata ay iniskan na ang loob na parang nag-iimbentaryo. Jessica, tignan mo. Nandun ang jacuzzi na sinabi ko sa'yo. Paolo, sinabi ko sa iyo sa telepono na hindi ako handa para sa mga bisita. Ngunit ang aking mga salita ay nawala sa kaguluhan habang ang iba pang grupo ay dumagsa sa aking pintuan. Isang lalaking nakilala ko bilang si Miguel, ang kaibigan ni Paulo noong kolehiyo, ay sumipol. Grabe ang pera ni Tito. Bakit hindi ibahagi sa pamilya, di ba?
Si Ana, kapatid ni Jessica, ay sumingit dala ang dalawang malalaking maleta. Ang lugar na ito ay perpekto para sa ating bakasyon. Magugustuhan ng mga bata ang pool na yan. Mga bata. Wala akong narinig na tungkol sa mga bata sa telepono. Huwag ka ngang madrama, Ricardo. Nasa sala na si Paolo, ang kanyang basang sandalyas ay nagiiwan ng mabuhanging bakas sa aking imported na Italian marble. Ang pamilya ay tumutulong sa pamilya. Ikaw ang nagturo sa akin niyan, tandaan mo. Mas maraming tao ang pumasok, mga mukhang hindi ko kilala. Si Kiko, boyfriend ng kung sino, ay may dalang cooler na puno ng beer na parang darating siya sa isang inuman sa kolehiyo. Dalawang babae na hindi ko pa nakikita ang nag-uusap na tungkol sa room assignments na parang wala ako doon. Excuse me, tawag ko. Ang boses ko ay halos hindi marinig sa lumalakas na ingay. Pwede ba ang lahat? Oh my gosh guys, kailangan niyong makita ang kusinang to. Nadiskubre na ni Jessica ang gourmet cooking space na ilang buwan kong dinesign. Itinaas niya ang kanyang telepono, naka-livestream sa kanyang social media followers. Nandito kami sa incredible beach house ng father-in-law ko. Tignan niyo ang view. Father-in-law. Ang titulo ay parang papel de liha sa aking mga tainga. Hindi ako kailanman tinawag na tatay ni Paolo kahit noong buhay pa si Emilia. Laging Ricardo, laging pinapanatili ang distansya. Ngunit inaangkin ni Jessica ang koneksyon sa pamilya kapag angkop sa kanyang layunin. May nakahanap ng aking sound system at pinuno ang bahay ng malakas na tugtog. Ang mga bag at cooler ay nagkalat sa lahat ng dako. Paolo, kailangan nating pag-usapan tumamaya tanda. Sa ngayon, kailangan nating ayusin ang lahat. Gumalaw siya patungo sa hallway na papunta sa mga kwarto. Kami ni Jessica sa master suite. Obviously, sina Miguel at Teresa sa guest room na may ocean view. Ana, kayo ni Kiko sa may balkonahe. Humakbang ako sa harap niya, hinarangan ng daan patungo sa mga kwarto. Ang master bedroom ay bawal pasukin. Yan ang pribado kong espasyo. Ang tawa ni Paolo ay matalim at mapagwalang bahala. Ipinatong niya ang isang kamay sa aking balikat. Sige na Ricardo, huwag kang madamot. 4 na oras kaming nagmaneho para makarating dito. Gusto ni Jessica ang kwarto na may pinakamagandang view para sa kanyang morning yoga videos. Ang pisikal na kontak ay parang isang paglabag. Umatras ako, ngunit tinulak lang ako ni Paolo, pinangungunahan ng kanyang entourage sa hallway na 1 linggo ko palang nilalakaran ng mag-isa. Perfect to! Umalingaw-ngaw ang boses ni Jessica mula sa aking kwarto. Ang ilaw dito ay amazing para sa content creation. Content creation. Ang aking master suite ay nagiging backdrop para sa social media posts. Sa sala, binuksan ni Miguel ang kanyang beer cooler at namimigay ng inumin nang walang paalam. Inaayos ni Ana ang aking mga muebles. Ang anak ng kung sino, hindi ko man lang sila nakitang dumating, ay tumatakbo sa paligid ng pool deck, nabasa ang suot, nagiiwan ng maitim na bakas sa limestone na ginastusan ko ng malaki. Ang pagsalakay ay kumpleto na. Sa wala pang 10 minuto, ang aking mapayapang villa ay naging isang masikip na vacation rental. Ang view ng karagatan sa aking mga bintana ay nanatiling maganda, ngunit ngayon ay naka-frame ito sa isang eksena ng pananakop sa halip na katahimikan. Lumabas si Paolo mula sa aking kwarto, nakangisi sa kasiyahan. Ito na ang magiging pinakamagandang 3 linggo. Nagpaplano na si Jessica ng housewarming party para bukas ng gabi. Sana okay lang sa'yo. Inimbitahan niya ang ilan pang tao mula sa kanyang yoga studio. Ilan pang tao. Kumuyom ang panga ko ng mahigpit. Hindi ito pagbisita ng pamilya. Ito ay isang hostile takeover. Lumabas si Jessica mula sa aking master bathroom na parang siya ang may-ari ng lugar. Isang puting tuwalya ang nakabalot sa kanyang basang buhok. Ang mga patak ng tubig ay nagmamarka ng landas sa aking imported na marble floors. Dala niya ang kanyang designer suitcase. Excuse me. Tumayo ako ng matatag sa pintuan ng kwarto, nakahalukip-kip. Bawal ang pumasok sa kwartong ito. Huminto siya, talagang nagulat sa pagtutol. Oh, come on Ricardo. Napag-usapan na natin to. Ang ilaw dito ay perpekto para sa morning routine videos ko. Hindi.
Ang salita ay lumabas ng mas matigas kaysa sa intensyon ko. Kailangang umalis na kayong lahat ngayon din. Nanlaki ang asul na mga mata ni Jessica. Ricardo, honey, pamilya tayo. Bakit ka nagiging hostile? Sa likod niya, lumitaw si Paulo sa hallway. Dumilim ang kanyang mukha nang makita niya akong nakaharang. Ricardo, tumabi ka. Ilang oras kaming nagmaneho. Bahay ko to. Nanindigan ako. Lumalakas ang boses ko sa bawat salita. Gusto kong umalis kayong lahat agad-agad. Tumawa si Paulo. Bahay mo? Talaga? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng utang mo sa pamilya namin? Lumapit siya. Pinasok ang aking personal space. Nakalimutan mo na ba kung sino ang totoong biktima dito? Ang totoong biktima. Matapos ang 16 na milyong piso, matapos ang 6 na taon nang walang tigil na paghingi ng pera, ako pa ang may utang. Wala akong utang sa inyo. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi sa takot, kundi sa galit. Tapos na ang usapang ito. Sinubukan ni Jessica na sumiksik dala ang kanyang maleta. Hinarangan ko ang kanyang daan at natisod siya paatras. Ricardo, napakabastos mo. Ang kaguluhan ay umakit ng iba mula sa buong bahay. Lumitaw si Miguel na may beer sa kamay, si Kiko sa likod, dala ang mga beach towel. Pinahinaan ng kung sino ang tugtog at bigla, ang buong grupo ay nanonood sa aming standoff. Pare, anong problema mo? Ang boses ni Miguel ay mayabang. Wala naman kaming ginagawang masama. Trespassing kayo. Tumingin ako sa kanilang mga mukha. Lahat kayo. Ipinatong ni Paulo ang kanyang kamay sa aking balikat nang may pamilyar na pangiinsulto. Ikahihiya ni Emilia kung gaano ka naging makasarili tanda. Ang kontak na yon, hindi ginusto, idinisenyo upang maliitin ako, ay nag-trigger ng isang bagay. Hinablot ko ang aking katawan palayo sa kanyang hawak nang may sapat na lakas upang mapaatras siya. Huwag na huwag mo akong hahawakan. Ang boses ko ay may tunong, hindi ko pa nagamit noon. At huwag na huwag mong gagamitin ang pangalan ng anak ko para bigyang katwiran ang kasakiman mo. Nagsimulang manginig ang ibabang labi ni Jessica. Daddy Ricardo, gusto lang naman naming makasama ka. Akala namin magiging masaya kang ibahagi ang maganda mong bahay sa pamilya. Daddy Ricardo. Ang palayaw ay nagpatindig ng balahibo ko. Ang babaeng ito na nagpakasal sa byudo ng aking anak, na lumipat sa apartment na tinulungan kong lagyan ng gamit, na nagsuot ng mga alahas ni Emilia sa kanilang kasal. Masaya? Tumingin ako sa paligid sa kaguluhang ginawa nila sa loob ng 30 minuto. Gusto mong maging masaya ako na inaangkin ng mga estranghero ang kwarto ko, nilolooban ang kusina ko at tinatrato ang bahay ko na parang personal ninyong resort? Hindi kami estranghero, protesta ni Ana. Kaibigan kami ni Paulo. Ibig sabihin halos pamilya na rin kami. Halos pamilya, ang parira lang nagbibigay daw ng unlimited access sa buhay ko, sa yaman ko. Naramdaman ni Paulo na nagbabago ang mood. Look, Ricardo, naiintindihan kong overwhelmed ka. Pero nandito na kami, nakapag-ayos na kami, at ang pagpapaalis sa amin ay lilikha ng seryosong problema para sa lahat. Ang banta ay banayad ngunit hindi mapagkakaila. Seryosong problema? Para kanino? Ang tanging problema, sabi ko, matatag ang boses, ay 15 tao na nag-aakalang pwede nilang okupahin ang bahay ng iba nang walang pahintulot. Walang pahintulot? Tuluyang nahulog ang maskara ni Paulo. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ng pamilyang ito, pagkatapos ng lahat ng ipinaranas mo sa amin, humakbang si Kiko, amoy beer ang hininga. Look, Pops, baka dapat mag-chill ka lang. Lilinisin naman namin ang kalat eh. No harm, no foul, Pops. Isa pang pambabastos mula sa isang estrangherong umiinom ng beer ko sa hallway ko. Ang grupo ay nagsasara na ng ranggo ngayon. 15 laban sa isa sa sarili kong tahanan. Lumapit muli si Paulo, ang boses niya ay bumaba sa tunong laging ginagamit niya kapag nagbibigay ng ultimatum. Pag-isipan mong mabuti ang susunod mong galaw, Ricardo. May mga desisyong hindi na mababawi. May mga relasyon na hindi na maaayos kapag nasira. Ayan na, ang hubad na banta na nakabalot sa pagmamalasakit para sa pamilya. Tama ka sa isang bagay, sabi ko, umaatras mula sa pintuan ng kwarto. May mga desisyong hindi na mababawi. Tumalikod ako at naglakad patungo sa aking study room,
Kinukuha ang aking telepono mula sa bulsa. Saan ka pupunta? Kailangan nating pag-usapan to, sigaw ni Jessica. Narinig kong bumulong si Paulo kay Miguel. Malamang tatawagan ang abogado niya para baguhin ang testamento o kung ano pang drama. Ang pinto ng study room ay matibay ng isara ko ito. Inilock ng may kasiyasyang lagutok. Nagdial ako ng 911 o ang lokal na pulisya. 911, ano ang inyong emergency? Ang propesyonal na kalmado ng operator ay nagpatatag sa aking nerbiyos. Kailangan ko ng tulong ng pulis. May mga tao sa bahay ko na tumatangging umalis kapag pinaalis. Sir, nasa panganib ba kayo? Sa labas ng pinto, naririnig ko ang mga bulungan at yabag. Hindi pa naman, pero tumatanggi silang umalis sa aking ari-arian matapos pagsabihan ng maraming beses. Pwede mo bang patunayan na ito ang iyong legal na tirahan, sir? Opo. Ako ang may-ari ng bahay, binili noong nakaraang buwan, kaya kong magbigay ng dokumentasyon. Nasa drawer ng aking mesa ang titulo ng lupa. Malakas na katok ang sumabog sa pinto. Ricardo? Ang boses ni Paulo ay pilit na masaya. Lumabas ka diyan, pag-usapan natin ito ng maayos. Sir, ilang individual ang sangkot? Tanong ng operator. 15 tao, dumating sila ng walang imbitasyon at tumatangging umalis. Tumindi ang katok. Ang boses ni Jessica ay sumali kay Paulo. Daddy Ricardo, please huwag kang gumawa ng anumang kalokohan. Maayos natin ito. Papunta na ang mga opisyal sa inyong lokasyon. Manatili sa linya. Sa labas, narinig ko ang grupo na nagiging agitated. May nagsabi, si Ana ata, na dapat umalis na lang sila bago maging magulo. Ngunit ang boses ni Paulo ay sumingit. Nagbabluff lang yan. Wala namang bayag yang si Ricardo para gawin yan. Lalabas din yan sa loob ng 5 minuto at hihingi ng tawad. Wala palang bayag ha. Matapos ang 40 taon ng trabaho, kinuwestiyon niya ang aking tapang. Salamat, officer. Tinapos ko ang tawag at sumandal sa aking upuan. Ang pagkalampag sa pinto ay naging seryosong pagpupukpok. Buksan mo ang pinto ngayon din. Tuluyang nahulog ang maskara ni Paulo. Pamilya ang usapan dito, hindi pulis. Ngunit hindi ito usapang pamilya. Ang pamilya ay hindi nanloloob. Ang pamilya ay hindi nagwawalang bahala sa mga hangganan. Ricardo, please, basag na ang boses ni Jessica. Paano mo nagagawa sa amin to? Nagtiwala kami sa'yo. Nagtiwala silang ibigay ko ang lahat ng yaman ko at tanggapin ang kanilang pang-aabuso. Ang boses ni Miguel ay sumali. Pare, nakakaloka to. Gusto lang namin magbakasyon. Isang bakasyon sa aking gastos, sa aking bahay, nang wala akong pahintulot. Ang pagpupukpok ay umabot sa sukdulan at biglang tumigil. Mga nagmamadaling bulungan ang pumalit. Napagtanto nila ang kanilang pagkakamali. Nagbuzz ang aking telepono sa mga text message. Nagpasya si Paulo na magpadala ng mensahe. Gusto ni Emilia na magkasama tayo bilang pamilya. Sinisira mo ang relasyong hindi na muling mabubuo. Binura ko ang mga mensahe nang hindi binabasa ang iba. Sa labas, umarangkada ang mga makina ng sasakyan. Ang ilan sa grupo ay umaalis na, ayaw humarap sa pulis. Ngunit nanatili ang mabibigat na yabag sa hallway. Sina Paulo at ang kanyang mga pangunahing taga-suporta ay hindi umaatras. Ang tunog ng mga sirena sa di kalayuan ay nagpabilis ng tibok ng puso ko. Paparating na ang tulong. Lahat, kumalma lang kayo. Ang boses ni Paulo ay pilit na may awtoridad. Ako na ang bahala dito. Misunderstanding lang ito. Nag-doorbell na may opisyal na awtoridad. Sa pamamagitan ng pader, narinig ko ang pagmamadali ng mga tao na maglinis ng mga bote ng beer. Binuksan ko ang pinto ng study room at lumabas. Inayos ni Paulo ang sarili sa may pintuan. Si Jessica ay nakaupo sa sofa na may pulang mata, hawak ang tissue. Magandang gabi mga officer. Binuksan ni Paulo ang pinto ng may pilit na charm. Natatakot ako na merong family misunderstanding. Ang father-in-law ko ay tila nagkakaroon ng episode. Isang episode. Siyempre, ako ang problema. 2 pulis ang pumasok, si Officer Johnson at si Officer Martinez. Agad na nagbago ang dinamika ng kwarto. Sir, kayo ba ang may-ari ng bahay na tumawag tungkol sa trespassing? Tanong ni Officer Johnson sa akin.
Opo, ako si Ricardo Clark. Gamitin nating apelyido ang De La Cruz o similar, pero sige, Ricardo De La Cruz. Ito ang aking ari-arian. Ipinakita ko ang titulo. Ang mga taong ito ay dumating ng walang imbitasyon at tumatangging umalis. Sinuri ni Officer Martinez ang kwarto. Ilang individual ang pinag-uusapan natin? 15 noong dumating sila. Ang iba ay umalis na nang marinig ang sirena. Humakbang si Paulo. Officers, malinaw na alitan lang ito ng pamilya. Na-stress si Ricardo simula nang lumipat. Sir, ang relasyon sa pamilya ay hindi nangingibabaw sa mga karapatan sa ari-arian. Sagot ni Officer Johnson. Ang may-ari ng bahay ay may legal na autoridad na tukuyin kung sino ang mananatili sa kanyang ari-arian. Ang simpleng pahayag ay tumama sa kwarto tulad ng isang suntok. Pero pamilya kami, wala ba itong halaga? Tanong ni Jessica. Ma'am, ang katayuan ng pamilya ay hindi nagbibigay ng automatikong access sa ari-arian ng iba nang walang pahintulot, sagot ni Officer Martinez. Mr. De La Cruz, gusto niyo bang paalisin ang mga individual na ito sa inyong ari-arian? Ang tanong ay nakabitin sa hangin. Opo, malinaw kong sinabi. Gusto kong umalis silang lahat ngayon din. Ang mga salita ay parang pag-angat ng bigat na dinala ko sa loob ng maraming taon. Mayroon kayong 50 minuto upang kunin ang inyong mga gamit at lisanin ang lugar. Ang sino mang mananatili pagkatapos niyon ay aarestuhin dahil sa trespassing. Nagsimula agad ang pagmamadali. Si Miguel at Kiko ang pinakamabilis kumilos. Si Ana ay masamang tumingin kay Paulo habang nagsisilid ng damit. Kalokohan ito, protesta ni Paulo. 4 na oras kaming nagmaneho. Gumawa kayo ng mga plano nang hindi kinokonsulta ang may-ari? Sagot ni Officer Johnson. Habang nag-i-impake si Jessica, galit na galit siya. Ricardo, pagsisisihan mo ang desisyong ito habang buhay. Ngunit wala akong naramdamang pagsisisi, ginhawa lamang. Gumawa ng huling pagtatangka si Paulo. Ikahihiya ni Emilia ang naging ugali mo, tanda. Makasarili at mapait. Humakbang si Officer Johnson sa pagitan namin. Sir, kailangan nyo nang umalis ngayon. Ang huling kotse ay lumabas sa aking driveway habang ang araw ay lumulubog. Matapos umalis ang mga pulis, tumayo akong mag-isa sa aking foyer na papaligiran ng pinagpalang katahimikan. Nag-buzz ang aking telepono ng mga galit na text message, ngunit pinatay ko ito. Kinabukasan, 8:47 a.m. Mahina ang tulog ko. Ang aparato ay uminit sa aking palad, ang screen ay umiilaw sa dami ng notifications. 47 alerts mula sa Facebook, Instagram at text messages. Binuksan ko ang Facebook at nakita ang post ni Paulo. Pinalayas ng aking biyenan ang sarili niyang pamilya sa kanyang bahay kahapon. Nagtawag ng pulis sa amin na parang mga kriminal kami. Talagang binabago ng pera ang mga tao. Madudurog ang puso ng aking yumaong asawang si Emilia kung makikita niya kung ano na ang naging ugali ng ama niya. Gusto lang naman naming makasama siya, pero mukhang hindi na kami karapat-dapat. Prayers needed para sa pamilya namin. Ang post ay na-share na ng 43 beses. Ang mga komento ay bumuhos. Nakakadurog ng puso. Grabe naman. Pera ang nagpapasama. Nag-post din si Jessica ng video habang umiiyak sa kotse. Sinubukan kong mag-comment, ngunit nagmukha lang akong defensive. Ang mga tao ay naniniwala sa kanila. Classic gaslighting, Ricardo, sabi ng isang comment. Ang realisasyon ay tumama sa akin. Ginagamit ni Paulo ang alaala ni Emilia. Siya ang nagdadalamhating byudo at ako ang masamang biyenan. Isinara ko ang laptop sa pagkatalo. 40 taon ng propesyonal na pagkilala, walang halaga laban sa isang Facebook post. Ngunit tinuruan ako ng engineering ng isang bagay. Bawat problema ay may solusyon kung lalapit ka ng sistematiko. Gumawa si Paulo ng kahinaan sa kanyang kwento sa pamamagitan ng paggawa nito sa kasinungalingan. Ang trabaho ko ay hanapin ang kahinaang iyon at samantalahin ito gamit ang ebidensya. Binuksan ko ang aking filing cabinet. Family financial assistance. Bank statements, canceled checks, transfer receipts. Kinalkula ko ang lahat.
Mahigit 16 na milyong piso sa loob ng 6 na taon. Hindi mga regalo, kundi tulong na hiningi. Bawat bayad ay may petsa at record. Nakalimutan ni Paulo na nakikipag-usap siya sa isang inhenyero na nagdo-document ng lahat. Tinawagan ko si Atty. Hernando Bautista, ang aking abogado. Hernando, kailangan ko ng payo. Nagpo-post ng maling impormasyon ang manugang ko sa social media, ngunit may dokumentasyon ako ng halos 17 milyong pisong suportang pinansyal sa loob ng 6 na taon. Ricardo, ang ganyang level ng dokumentasyon ay pambihira, sabi ni Hernando matapos naming magkita. Kakasuhan natin siya ng unjust enrichment at defamation. Ginugol ko ang hapon sa pag-screenshot ng mga post ni Paulo kung saan nagrereklamo siya na walang pera, habang ang bank records ko ay nagpapakita ng direktang pagbabayad sa kanya. Isang pattern ng pampublikong kahirapan na sinasalungat ng pribadong suporta. Lunes ng umaga. Pumunta ako sa korte dala ang ebidensya. Nagsampa ako ng kaso. Bumalik ako sa bahay para ilunsad ang ikalawang yugto. Facebook. Oras na para sagutin ang kanyang manipulasyon gamit ang mga dokumentadong katotohanan. Nakakita ako ng mga nakababahalang post tungkol sa sitwasyon ng aming pamilya. Narito ang mga dokumentadong katotohanan. Inilakip ko ang mga screenshot ng bank transfers na may kabuuang mahigit 16 na milyong piso na kaayos ayon sa petsa. Ang mga pundong ito ay ibinigay ng maluwag sa kalooban, ngunit ang mga kamakailang pangyayari ay nagbago sa lahat. Nagsasampa ako ng legal na aksyon. Sa loob ng ilang minuto, bumaha ang mga tugon, gulat, paghingi ng tawad. Si Margarita, kaibigan ni Emilia, ay nag-comment agad. Ricardo, wala akong ideya tungkol sa suportang pinansyal. Hindi ito nabanggit ni Paulo kailanman. 11:00 ng umaga, tumawag si Paulo. Nagsampa ka ng kaso laban sa akin? Ang boses niya ay may tunay na takot. Ricardo, usapang pamilya ito. Natapos ang usapang pamilya nang magdala ka ng 15 estranghero sa bahay ko at tumangging umalis. Sagot ko ng kalmado. Tumawag din si Jessica, umiiyak. Ricardo, please, mawawalan kami ng lahat. Jessica, ginamit ng asawa mo ang pagdadalamhati ko para humuthot ng milyon-milyon. Ito ay tungkol sa hustisya. Pagsapit ng hapon, nagbago na ang ihip ng hangin sa social media. Ang post ni Paulo ay natabunan ng mga ebidensya. Tumahimik ang kanyang account. Biyernes ng umaga. Pumasok ako sa korte kasama si Atty. Hernando. Sa kabilang pasilyo, nakaupo si Paulo, bagsak ang balikat. Wala na ang designer sunglasses. Sinuri ni Judge Martinez ang file. Mr. Miller, Paulo, ang dokumentasyon ng nagsasakdal ay napaka-komprehensibo. Ang abogado ni Paulo ay humingi ng settlement. 8 milyong piso na restitution sa loob ng 3 taon, pampublikong pagbawi ng mga pahayag at pagtigil sa paninirang puri. Tinatanggap ko ang settlement, Your Honor, sabi ko. Lumabas ako ng korte na nararamdaman ang presensya ni Emilia. Nang gabing iyon, lumabas ang public retraction ni Paulo. Isang maikling pag-amin na ang kanyang mga post ay naglalaman ng maling impormasyon. Tumawag ang pamangkin kong si David. Tito Ricardo, nakita ko ang balita. Masaya ako na nanindigan ka para sa sarili mo. Salamat, David. Palagi kang welcome bumisita basta may tamang imbitasyon. Habang pinipinta ng paglubog ng araw ang aking deck sa gintong liwanag, naupo ako na may baso ng alak. Tahimik ang telepono ko. Walang banta, walang demand. Ang villa ay tunay na akin na sa wakas. Ang karagatan ay naghuhugas sa dalampasigan, nagdadala ng bagong buhangin para sa mga posibilidad ng bukas. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, please like this video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong reaksyon sa comments. Salamat sa panonood.